Inanunsyo po ng Prime Electric Holdings ang mas mababang singil sa kuryente sa ilang pong bahagi ng Kabisayaan ngayong buwan. Mas mura po na raw ang singil sa kuryente sa 3 distribution utilities sa Bohol, Iloilo at San Negros. Yan nga po'y matapos makakuha ng mas murang mga supply deal ng Prime Electric para mapababa daw ang singil sa kuryente at makagaan sa bulsa ng kanilang mga customer kuno. Nakatulong din daw ang mas mababang generation at transmission charges at pagsuspinde sa koleksyon ng GEA All para sa buwan po ng Mayo at Hunyo. Kaugnay po niya ay isinilalim na naman po kahapon sa Yellow Alert ang Kabisayaan. Prime Electric, ito owned din, may-ari ng Prime Water. Iisa yan? Tama ba? Huwag mo akong panggigilan. Hindi, tinatanong ko lang kasi... Lumalaki ang butas ng ilong mo eh. Hindi, kung bababaan ng singil sa kuryente, sana babaan din ng singil sa tubig. Kasi matagal na inirereklamo ng mga Prime Water customer katulad ko na para ba kaming may pool sa bahay sa taas ng singil sa tubig. 1,800, mantakin mo yan. Ang tubig! Pasalamat ka nga. May Bakit? tubig ka. O sige, buti naman at hindi kami nawawalan sa ngayon. O pero ito, balak naman daw, ay hindi nawalan kami ng tubig nung nakaraang linggo. Nag-abiso naman sila. Isang buong araw. Bumalik din kinabukasan. Pero ito mga kapatid, balak naman daw buksan ng Department of Energy o DOE ang coal auction sa gitna po yan ng bahagi ng taong ito. Kasama po sa auction ng 10 blocks na hawak po ng Semirara na siyang pinakamalaking coal producer sa bansa. Nitong Abril, dapat po idadaos ang bidding para sa 3 areas na mayroong higit 200 bilyong metriko toneladang coal reserve sa Antique, Cagayan at maging sa Isabela. Sa ngayon po'y pinaplansya na lamang daw ang bidding at tinitignan kung paano ito matitiyak na may partikular na bahagi ng output na dapat sa Pilipinas ibenta imbis po na sa ibang bansa. Aabot po naman sa 15 milyong piso ang na-release ng Small Business Corporation ng DTI para po sa unang bugso ng mga nag-a-apply para po sa e-Transport Loan Program. Kasama sa mga benepisyaryo ang hindi bababa sa 5 kooperatiba. Naglaan po ang DTI ng 2 bilyong piso para po sa programang ito. Malayo pong padaliin ang pag-transition ng mga maliliit na operator sa paggamit po ng electric vehicle. Maaring humiram po ng 1.5 milyong piso kada sasakyan at may limit na 3 milyong piso kada mangungutang. Hanggang 10 milyong piso naman ang maaaring utangin mula po yan sa Pag-ibig Fund matapos itong taasan ang maximum housing loan limit bilang suporta ito sa programang pabahay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaasahang makatutulong din ito nga makabawas sa umano'y oversupply ng urban property. Target po ng adjustment na ito ang mga lugar kung saan maraming tao katulad po dito sa Metro Manila kung saan mabilis na nagkakaroon ng ready for occupancy na condominium kaysa sa mga gustong bumili ng kondo. Sa pagtataya po ng property analyst sa Colliers, mayroong 6.8 years worth na mga kondo at bahay sa Metro Manila na hanggang ngayon hindi pa na ibebenta. Paano pa kamamahal? Bukod pang 13 condo units sa tinatayang makukumpleto ngayong taon. May mga developers ngayon natigil ang proyekto. Yun ang, You have a choice, either soli bayad o kaya po hintay muna. Kasi nga mga kapatid, ito na po yung bahagi ng sinasabi na epekto ng krisis pang-ekonomiya. Yung pong spending ng mga mamamayan napipigilan. Samantala po naman, aayusin po daw ng DOTR ang EDSA busway habang hinihintay ang resulta ng pag-aaral. Kaugnay po ng pagsasapribado sa naturang busway. Nais daw po ng DOTR na gawing mas moderno ang sistema dito. Pero sa ngayon, isusulong muna daw ng gobyerno ang pagpapalawig ng ruta sa EDSA. Nauna pong sinabi ng DOTR na balak nitong magbukas ng dagdag na istasyon sa susunod na taon sa Cubao, Magallanes at sa PTEX. Pagsapit ho naman daw sa pagdating ho naman daw sa privatization ng busway, sinabi po ng DOTR na kasama sa pinag-aaralan ngayon ay kung dapat ho ba na ito'y solicited o unsolicited na proposal para po sa naturang privatization. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.